Kumusta mga kasaliksik? Alam mo ba na may mga tao pa rin sa mundo na hindi nabubuhay sa teknolohiyang mundo na kinasanayan na natin ngayon? Kaya mula sa tribo ng Korowai hanggang sa tribo ng mga apo ng hukbo ni Alexander the Great, ay pag-usapan natin ang 10 mga tribo na magpapataas sa iyong balahibo. Kaya kung handa ka nang makilala sila, ay simulan na natin. 10. Korowai Tribe. Sa kabundukan ng Papua naninirahan ang Korowai Tribe, isang tribo na nakayakap sa kalikasan at lahat ng hatid nito habang tinatanggihan ang sibilisasyon at teknolohiya. Noong nakaraan, hindi rin nakikipag-ugnayan ang tribo at nagsasanay ng cannibalism laban sa mga itinuturing na kaaway. Ngunit sa mga nagdaang taon, nabawasan na ang ganitong gawain habang unti-unting nakikipag-ugnayan ang tribo sa labas. Ang mga bahay puno ng Korowai ay itinatayo sa mga banyan o one-bone trees at umaabot ng 8 hanggang 15 metro ang taas mula sa lupa, habang ang ilan ay umaabot ng 45 metro. Ang mga bahay na ito ay gawa lamang sa mga sangang kahoy, balat ng sago at rattan ropes para sa pagkakabit. Kahanga-hanga na ang ganitong mga bahay ay nagtatagal ng 3 hanggang 5 taon bago kailanganing magtayo ng bago. Ang mga bahay puno ay nagbibigay proteksyon mula sa mga insekto at wild animals at nagbibigay din ng seguridad laban sa mga kaaway na maaaring dumukot ng kanilang mga anak at asawa. Number 9. Asaro Mudmen. Ang pagdating nila mula sa kagubatan ay parang mabagal na pagtaas ng tubig. May kakaibang kilos sila na magdudulot ng kalituhan, at ang kanilang mga katawan na kulay abo at suot ang malalaking maskara ay nakakatakot bago mo pa man mapansin. Sila ang mga Asaro Mudmen, dating pinakamahirap na tao sa Papua New Guinea, ngunit ngayon ay kilalang kilala. Sa kabila ng pagiging makulay ng ibang tribo sa isla, ang Mudmen ay simpleng may putik mula leeg hanggang paa, naglalakad ng mabagal at tahimik, laging nakabantay. Pinaniniwalaan nilang kung kaya mong magdulot ng takot, hindi mo na kailangang makipagdigma. Nagsimula ito nang umatras sila sa ilog matapos silang atakihin, at nang makita sila ng mga kalaban na balot sa putik, napagkamalan silang mga espirito. Mula noon, ginamit nila ang putik para takutin ang mga kalaban at maiwasan ang digmaan. Number 8. Moken Tribe. Ang mga Mokon ay mga sea gypsies na naninirahan sa tubig ng Mayak Archipelago sa loob ng daan-daang taon. Buong buhay nila ay ginugugol sa kabang boats at sa lupa lang sila bumababa tuwing monsoon season. Ang kanilang alamat ay nagsasabing ang kanilang paraan ng pamumuhay ay parusa mula sa isang sinaunang reyna dahil sa pagtataksil ng kanyang asawang Mokon. Gayunpaman, hindi itinuturing ng mga Mokon ang kanilang nomadikong buhay bilang parusa, kundi isang natural na bahagi ng kanilang kultura. Ang mga Mokon ay may malalim na kaalaman sa dagat dahil sa matagal na pamamalagi rito. Sila ay nabubuhay sa pangingisda at pag-iipon ng mga bagay mula sa seabed. Sila ay nagdi-dive ng walang scuba gear, kaya't kaya nilang huminga ng matagal at may matalim na paningin sa ilalim ng tubig. Ang kanilang mga produkto ay ipinapalit nila ng bigas at gasolina mula sa mga mangangalakal sa mainland, na halos tanging ugnayan nila sa labas ng kanilang komunidad. Ang lipunan ng mga Mokon ay binubuo ng mga extended family groups na namumuno sa pamamagitan ng mga shaman at may malakas na paniniwala sa mga espiritong gumagabay sa kanilang buhay. 7. Ang Himba. Ang Himba ay isang pangkat etniko na may tinatayang 50,000 tao sa hilagang Namibia at Timog Angola. Kilala sila sa kanilang natatanging dekorasyon at patuloy na pagsunod sa tradisyon. Ang kanilang mga kababaihan ay naglalagay ng otjise, isang halo ng taba ng hayop at okre na nagbibigay ng mapulang kulay sa kanilang balat at buhok. Sila ay nakatira sa mga kahoy na kubo na nakapalibot sa isang sagradong apoy
at ang kanilang pang-araw-araw na buhay ay umiikot sa pag-aalaga ng hayop. Ang mga himba ay polygamous at ang kasal ay nangangailangan ng transaksyon ng mga baka. Ang mga batang babae ay ipinapakasal sa mga napiling lalaki ng kanilang mga ama mula sa pagbibinata at ang mga kababaihan ay itinuturing na ganap na babae kapag sila ay nagkaanak. Number 6. Sami Tribe. Ang Sami ay matatagpuan sa Norway, Sweden, Finland, at Russia. May population na nasa 80,000, kung saan kalahati ay nasa Norway. Mga 2,600 sa Norway ang nag-aalaga ng reindeer, habang karamihan sa hilagang bahagi ng bansa ay ginagamit para sa pagpapastol nito. Tradisyonal na nabubuhay ang Sami sa pangingisda, pagpapastol, at pangangaso. Ngayon, marami na ang lumipat sa mga bayan at nagtatrabaho sa modernong sektor. Kilala ang Sami sa joik, sinaunang tradisyon ng awit, at ghakti, tradisyonal na kasuotan. Patuloy nilang pinangangalagaan ang kanilang mga sining tulad ng embroidery at wood carving, kahit na yakapin nila ang modernisasyon. Number 5. Maasai. Ang Maasai ay isang Neolithic tribe mula sa Kenya at Tanzania. Naniniwala sila na ang Diyos ang lumikha ng cattle para sa kanila, kaya't sila ang tagapag-alaga nito. Ang buhay nila ay umiikot sa pag-aalaga at pagpaparami ng mga baka na mahalaga sa kanilang komunidad. Ang pagkain ng gatas at karne ng cattle ay sagradong gawain na nagbubuklod sa kanilang lumikha. Kilala rin ang Maasai sa kanilang pisikal na kagandahan, natatanging kasuotan na tinatawag na shuka at intricate beaded jewelry. Ang Adamu o jumping dance ay isang ritual kung saan ang mga kabataang lalaki ay tumatalon ng mataas habang rhythmically chanting, na nagsisilbing pagpapakita ng lakas at paraan upang makakuha ng asawa. 4. Sentinelese Tribe. Kaunti lang ang may alam tungkol sa mga Sentinelese hanggang sa mamatay ang isang American tourist na ilegal na bumisita sa Sentinel Island. Isa sila sa mga natitirang uncontacted tribes sa mundo dahil ang kanilang isla ay malayo sa mga pangunahing shipping routes at napapalibutan ng mababaw na reef. May mga batas na ipinapatupad ang gobyerno ng India para protektahan sila, ngunit hindi rin ito sapat. Sa huling 200 taon, ilang beses nang binisita ang isla, kadalasan ay nagiging masama ang kinalabasan. Ayon sa mga pagtataya, may 80 hanggang 150 tao sa isla, pero maaaring umabot ito ng 500 o bumaba sa 15. Walang alam ang mga outsiders tungkol sa kanilang wika at pananaw sa mundo, at klaro na ayaw nila ng bisita. 3. Korubo. Ang Korubo ay isang indigenous na grupo mula sa Amazon rainforest sa Brazil. Kilala rin sila sa tawag na caseteiros, na nangangahulugang mga tao ng club dahil sa kanilang paggamit ng wooden clubs bilang pangunahing sandata. Sila ay mga hunter-gatherers na umaasa sa kalikasan para sa kanilang pagkain at iba pang pangangailangan. Mayaman ang kanilang kultura at tradisyon na patuloy nilang pinapangalagaan sa kabila ng mga banta mula sa labas. Sa kasalukuyan, ang Korubo ay nahaharap sa iba't ibang hamon tulad ng deforestation at illegal logging na nagdudulot ng pagkasira ng kanilang tirahan. Marami sa kanila ang nananatiling isolated upang protektahan ang kanilang kultura at pamumuhay. Ang gobyerno ng Brazil at iba't ibang NGOs ay nagsusumikap na magbigay ng proteksyon at suporta sa mga indigenous communities tulad ng Korubo. Number 2. Apatani Tribe. Ang Apatani ay isang tribong may humigit kumulang 60,000 tao na naninirahan sa Zero Valley, sa mababang bahagi ng Subhansiri District ng Arunachal Pradesh, India. Ang mga kababaihan sa tribong ito ay nagsusuot ng nose plugs at may mga facial tattoos na nagmula noong nakaraang panahon upang maprotektahan sila
mula sa pagdukot ng mga kalapit na tribo. Ang mga nose plugs at tattoos ay idinisenyo upang gawing hindi kaakit-akit ang mga kababaihan sa mga raiders. Noong dekada 1970, ipinagbawal ng gobyerno ang paggamit ng nose plugs, kaya ang huling henerasyon ng matatandang kababaihan na lang ang may ganitong facial emblems. Bukod sa kanilang natatanging tradisyon, kilala rin ang tribo sa kanilang makulay na kultura na may iba't ibang pagdiriwang, intricate handloom designs at kasanayan sa cane at bamboo crafts. Ang Zero Valley ay isang magandang halimbawa ng isang buhay na cultural landscape kung saan magkasundo ang tao at kalikasan sa kabila ng mga pagbabago na pinangangalagaan ng mga tradisyonal na kaugalian at spiritual belief systems. Number 1. Brakba Tribe. Ang Brakba ay matatagpuan sa Aryan Valley, na kilala dahil sa mga taong sinasabing mga inapo ng hukbo ni Alexander the Great. Ayon sa alamat, ang mga Brakba ay mga nalabi ng hukbo ni Alexander na nanatili matapos ang kanyang pagsakop sa Indus River Valley. Gayunpaman, walang ebidensyang genetic na sumusuporta sa ideyang ito kahit pa naging tanyag ang Aryan distinction dahil sa kanilang pambihirang pisikal na anyo. Ang kultura ng Brakba ay kilala sa kanilang mga mito at kakaibang tradisyon. Ipinagmamalaki nila ang kanilang pinagmulan at kakaibang pagkakakilanlan. Bagamat hindi malinaw ang kanilang tunay na pinagmulan, mahigpit silang nag-aasawa lamang sa loob ng kanilang tribo upang mapanatili ang kanilang pisikal na katangian. Kilala rin ang kanilang tribo sa polygamy at polyandry at may mga restriksyon sa pagkain tulad ng pag-iwas sa itlog at dairy products. Ang Brakba ay talagang kakaiba sa kanilang mga gawi at paniniwala.